ng ating simbahang liturhikal. Kaya hindi lang tayo Hello December again, kundi sa ating pakikinig sa mga gospel, ngayon ay bagong cycle, cycle C o cycle K o K sa Tagalog, Hello Luke o Lucas again, no? Kasi natapos na yung kay Mark sa cycle B, no? So next year, cycle A naman, no? Cycle A si Matthew, cycle B si Mark, cycle C sa year na ito, narinig natin sa unang Sunday, si Saint Luke. Si Saint John, tuwing panahon ng Kwaresma at Holy Week, at ganun din tuwing Christmas season. In fact, usually yung gospel pag Christmas Day ay from St. John, no? Kaya nababasa natin yung tatlong ebanghelista, no? Yung mga nandyan, no? So last year yan si Mark, this year si Luke, ayun, no? Si Saint Luke. So hello Luke again, no? So very exciting at nakakatuwa kapag nasasabik tayo na merong isang espesyal na mahal sa buhay o kaibigan o espesyal na tao na dadalaw o darating. Kung may kapamilyang sasaglit para bumati at dumaan sa atin, na-excite tayo na darating sila. Kung may darating na package mula sa isang nagmamalasakit, excited tayong dumating iyon. Pero noong panahon ng pandemya, may mga pagkakataon sa experience natin, di ba? Hindi tayo pwedeng dalawin, no? At yun ay isa sa mga karanasan ko eh. Kasi nung nandun ho ako sa Pangasinan, ako ay dumalaw sa isang may sakit nung umaga. Nung hapon, dineclare siyang positive sa COVID. Kaya nilista tuloy ako sa mga sa rural barangay rural health center na nakalista ang pangalan sa mga magfo-force quarantine. Tamang-tama, meron akong bisitang darating at gustong dumalaw sa akin nung panahon na iyon. Isang linggo na akong naka-quarantine at isang linggo pa. Kaya bigla ko tuloy sinabi o naisip na sabihin doon sa isang espesyal na kaibigan na dadalaw, wag na lang muna ngayon. Kasi baka mahawaan siya kung positive man ako, no? O kaya dahil wala akong meriendang ihahanda sa kanya, magulo ang kumbento dahil pinauwi ang mga kasama ko sa kumbento. Magulo ang aking isipan, takot. Kaya sabi ko, wag na lang. Dahil kahit na excited ako na matagal kaming hindi nagkikita, napuno ako ng takot na dumating siya. Subalit, ang ating ebanghelyo ngayon ay magandang paalala din sa atin, no? Sapagkat ang Adbyento ay pagdating, no? Pagdating. At ipinapakita sa ating ebanghelyo, no? Napansin nyo ba? Parang ang gulo, nakakatakot. Sabi sa ating ebanghelyo, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin, sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at daluyong ng dagat, no? So, sa mabuting balita, sinabi ng Panginoong Yesus na darating siya kahit na gano'n ang sitwasyon, magulo, nakakatakot, nakakanerbiyos, nakakapagpabagabag, no? Darating ang Panginoon. Hindi dahil sa maayos ang lahat, no? Darating siya sa panahong tila may masamang hudyat ang araw, ang buwan, ang mga bituin, sa panahong nagugulo ang mga bansa, sa oras na maligalig, pati ang dagat at mga alon. Darating siya kung kailan nabubuwal sa takot ang mga tao.
Darating siya upang magpalakas, upang manghikayat at magpapayapa ng ating mga puso sa mga ganitong pagkakataon. Kaya magandang imbitasyon sa atin at magandang tanong sa atin, ano ang kalagayan mo ngayon sa buhay? Ano ang estado ng puso at kalooban mo ngayon? Nakakaranas ka ba ng kaguluhan ng isip at puso? Ng sigalot sa pamilya? Problema sa trabaho? Sa ugnayan? O sa salapiman? O ng issue ng mental health? Gulong-gulo ang isip. Ang adbyentong ito ay para sa iyo. Pabayaan mong dalawin ka ng Panginoong Hesus at yakapin ka. Pabayaan mong dalawin ka niya at punuin ng pagmamahal ang takot at nangangambang puso mo. Pabayaan mong gawin niya ang pabayaan mong pawiin niya ang mga takot at pangamba. Kaya nga ngayong first Sunday ng Advent, sinindihan yung kandila ng pag-asa. Sa English, ano ang pag-asa? Pakisagot ng malakas, ano ang pag-asa sa English? Akala ko, Philippine Astronomical, Geophysical, yon. Correct, ang sagot nyo ay pag-asa, no? Ang sagot nyo ay hope, no? Hope. Because in times of crisis, struggles, problems, difficulties, hardships, that is the birthplace of hope. Doon isinisilang ang pag-asa. Any difficult moment is an entry point of God's grace. No? Any difficult moment is an entry point of God's grace. Narinig ninyo sa Ebanghelyo, it is difficult moment. No? Mawawala yung mga planeta sa kanilang landas, magkakaroon ng digmaan. But you will see Jesus coming, sabi, no? So when there are crises and difficult moments in your life, that is the entry point of God's grace. That is the entry point of Jesus. In our times of trouble, God comes to us. In our times of sorrow and grief, God comes to us to console us, to strengthen us, to promise us an everlasting life. Kaya ang ating take-away home word for this first Sunday of Advent, na hindi ko na ipapaliwanag, babaunin nyo na lang at tatandaan nyo na lang, na hiniram ko lang sa isang pari sa Bulacan na may blog yata o Facebook page na may title na Hope, no? At ano ang ibig sabihin ng hope? H-O-P-E. Hope means hold on, pain ends. Hold on, problem ends. Hold on, persecution or prosecution ends. Hold on, purgatory even ends. Kapit lang tayo. Lahat ng problema, sakit at pait ng buhay ay magtatapos at magwawakas. And this is the entry point of Jesus. Kaya nga sa panghuli ng ating gospel, di ba, sabi ni Jesus, when these things or sign comes, stand erect. Raise your head, for your redemption is at hand. Tumayo at magalak sapagkat ang iyong kaligtasan ay narito na. Mga minamahal na kapatid, sa unang linggo ng Adbyento, let us hope.
let us hold on because someday pain, problem, persecution, even our purgatory in life will end also. Amen.